Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Ito ating makakausap po mga kaibigan at nasa linya ng ating komunikasyon si Governor Art Defensor. Gob, magandang hapon po. Magandang hapon ka, Rex, at magandang hapon sa nakikinig sa atin. Apo, salamat po, Governor, sa pag-unlak po sa tawag po namin. Gob, ano po itong Limpyo o Clean Iloilo for More Progress po, Governor? Kayo na po yung magpaliwanag. Ang Limpyo Iloilo for More Progress, yan ay ating solid waste management program. Okay, yung mga practical na programs and projects or strategies and solutions for our 10-year solid waste management plan ng probinsya. Ang more progress natin, yan ang development mantra na ating probinsya. Yan ang movement for a robust, progressive, globally competitive, and resilient province of Iloilo, or our whole province approach to the development of our province. No? Yan ang ating mga programa at proyekto are divided yan into 4. Kung makita mo dyan sa ating executive order, no? Yung 4 areas na yun ay ang source reduction ng ating solid waste, collection, treatment and processing, and the disposal of our solid waste. Pero alam mo, Karex, ang importante na feature ng ating programa niyan, ng Limpyo Iloilo for More Progress. By the way, limpyo, that is Ilonggo, kung sa ating ay linis, no? Paglinis. Yan. Ang importanteng feature, Karex, salamat at pinigyan mo tayo ng pagkakataong magpaliwanag, ay ang ating tinatawag na urgent development approach. No? Kasi ang climate change, Karex, no? And the aggravated natural disasters na tinadala ng climate change sa atin, tulad ngayon ng mataas na heat index, no? Pagbaha, bagyo, no? So we consider that as one of the threats that we are facing right now as a province and a country, no? And we consider the climate change as a state of national emergency, no? And sa executive order natin, yung recognition na the best defense to the threats that we are facing right now is development. So kaya yun nga lang, development, if it is a state of emergency, nagmamadali tayo. Kaya ang tawag natin ay urgent development approach. On the recognition that climate change is a matter of emergency, no? It's one of the threats that we are facing, and the best defense against threats is development. So that yan ang importante ngayon, bagong approach na yan. Now we are adopting in that new program. Ibig sabihin, we are in a hurry to implement our programs and projects for solid waste management, because unmanaged solid waste management, unmanaged solid waste aggravates the effects of natural disasters brought about by climate change. At Governor, pwede ho ba ninyong pasadaan itong parte po ng sinasabing source of reduction, itong balik, alat, tapon to ipon, liempo election trust in battle and gardening? Napakaganda nito. Kumbaga, pwedeng i-adapt to ng ilang provincial governor, Gob. Ang tinatawag na balik alat program is a source reduction strategy, no? Through material substitution o kaya recycling. Balik alat kasi yan ang Ilonggo term for basket. Yan ang mga native basket na ginagamit natin noong unang panahon. So ang programa na ay we are encouraging our residents, number 1, na to prohibit muna. Kapag bawalan natin ang paggamit ng cellophane sa ating mga palengke, no? Kasi kung ayon sa inventaryo natin ng solid waste management sa probinsya, yung mga cellophane na ginagamit natin ng pambalot sa palengke, yun ay isa sa pinakamalaking porsyon ng ating solid waste inventory, no? At kung matanggal natin yun, edi mas mabuti, ano? Kaya ang sinasabi natin diyan,
one plastic bag, one product, no? Huwag na tayong gumamit ng cellophane sa tindahan kasi dating cellophane pinipili yan, ngayon libre na. No? Di ba? Karex, kung mamili tayo sa palengke, magdala tayo ng cellophane na permanente. Yan, para sa karne, sa isda, para sa gulay. Pagdating sa bayan, ihugasan natin at patuyuin. At, di ba, yan na lang gagawin. Ang container natin ay basket na. O kaya yung container, paulit-ulit natin gamitin, huwag nating tinatapon. Yan ang tinatawag na balik alat program project. Kaya bumalik tayo sa basket at bumalik tayo sa ugali na wag natin gumamit na kapubuli ka ng 20 pesos na kamatis, may cellophane ka na. Diba? Bumili ka ng sibuyas down, may cellophane ka na. Ang grabe yan tumagdag sa basura natin. Ang approach dyan kasi yung tawag natin na individual waste targeting strategy. We target individual material waste constituent individually. Mayroon tayong may strategy ka para sa plastic, may strategy ka para sa water bottle, may strategy para sa cigarette butts yan. Individually dapat may programa at proyekto para dyan para unti-unti natin silang mababawasan. Apo, at para dun sa mga nakikinig po sa atin at nanonood, ang province po ng Iloilo, kumbaga ilang city at municipality po nasasakupan, Governor? We are composed of 42 municipalities. And one component city, we have a population of 2.1 million. Apo, at Gov, nitong katatapos lang po ng summer, kamusta po naging sektor po ng turismo? Alam naman natin, ang Iloilo Province, kumbaga number 1 na tourist spot na dinarayo ng mga local and foreign tourists, Governor. Yes, tama yan. Alam mo, we are now one of the top tourist destinations, especially local tourism. Ngayon and because of that, naging attractive venue na rin tayo for events, conventions, seminars na ating mga kababayan. At Governor, kamusta naman po ang tulong po ng national government? Kumbaga, mayroon bagong inilalunch ng program itong AKAP ang Speaker of the House, ang ating Presidente BBM. Sa Iloilo, kamusta po ang ayuda o national government at tulong po, Governor? Nung nakaraang buwan lang, nandito si Speaker at ang ating mga partner national government agencies to implement that program. No? Mga ayuda, yung mga tulong in many areas, no? In many areas in collaboration with the different national government agencies. At nagpapasalamat tayo kay Speaker Martin na Romualdez sa pagdala niya ng programa dito. At hindi lang yan. At patuloy ni Speaker at ng national government natin ni Presidente na pag-asikaso sa syudad at probinsya ng Iloilo for our continued development, especially Carex, yung malalaking proyekto, yung mga development projects na kailangan natin dito na talang pinaprioritize ni Presidente at ng Speaker natin. Halimbawa, yung aming Iloilo Capiz Aklan Expressway. Yan ay expressway that will connect the whole of Panay and the Panay-Guimaras Negros Bridge, which is already underway. Apo, at mensahe po sa publiko, Governor Arthur Defensor. Gov, nasa inyo yung pagkakataon. Salamat sa ating mga kababayan. Sa inyong pagbisita sa syudad at probinsya ng Iloilo. Itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, marami kaming bisita galing sa ibang parte ng Pilipinas because you consider our province and the city a very good venue for your for tourism and for your conventions, your seminars, at sa mga pamamasyal ng ating kababayan. We will continue to develop our city and province to make it more attractive and more worthy of your time and your visit. Okay, salamat po, Governor Art Defensor ng province ng Iloilo. Gov, salamat po sa oras. Salamat kasamang Rex. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong
ang PCSO. PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Ka-Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Ka-Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.